Maraming Pilipino ang nagsasabi, malakas pa naman ako, hindi naman ako nahihilo, kaya okay lang ang blood pressure ko. Pero ang high blood pressure ay tinatawag na silent killer dahil kaya nitong manira kahit wala kang nararamdaman. Minsan, malalaman na lang kapag na-stroke, inatake sa puso, o nagka-problema sa kidney. Ang blood pressure ay puwersa ng dugo sa ugat. Kapag lagi itong mataas, parang laging hinahampas ang loob ng blood vessels. Unti-unti nitong sinisira ang utak, puso, kidneys, mata, at maliliit na ugat sa buong katawan. Una, kailangan nating maintindihan na hindi lahat ng sintomas ay dapat takutin, pero hindi rin lahat ay dapat tiisin. Maraming Pilipino ang sanay magsabi ng kaya pa, pahinga lang, o bili lang ng gamot sa botika. Pero sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay timing. Kapag maaga mong napansin ang senyales, mas malaki ang chance na maagapan bago lumala. Ang warning sign number 1 ay madalas na mataas ang BP reading kahit wala kang sintomas. Ang numero mismo ay warning sign. Huwag hintayin ang sakit ng ulo bago maniwala. Ang warning sign number 2 ay sakit ng batok, hilo o pananakit ng ulo. Hindi lahat ng ganito ay high blood. Pero kung may mataas na BP reading, seryosohin. Ang warning sign number 3 ay paghingal, pananakit ng dibdib o mabilis mapagod. Pwedeng senyales na naapektuhan na ang puso. Ang warning sign number 4 ay pamamaga ng paa o mabula ang ihi. Pwedeng clue na naapektuhan ang kidneys. Ang warning sign number 5 ay paglabo ng paningin o parang may lumulutang sa mata. Ang high blood ay pwedeng makasira sa blood vessel sa mata. Ang warning sign number 6 ay biglang panghihina ng kalahating katawan, bulol magsalita o tabinging muka. Ito ay stroke warning at emergency. Ang pagkakamali ng marami ay umiinom lang ng gamot kapag masama ang pakiramdam. Pero ang maintenance medicine ay hindi pain reliever. Hindi ito iniinom lang kapag may sintomas. Layunin nitong panatilihing kontrolado ang pressure araw-araw para hindi masira ang organs. Isipin si Aling Nena, normal ang pakiramdam, pero tuwing health mission ay 160 sa 100 ang BP. Ayaw niya ng gamot dahil ayaw daw masanay ang katawan. Pagkalipas ng ilang buwan, na-stroke siya. Ang totoo, hindi katawan ang masasanay sa gamot. Ang organs ang masisira kapag sanay sa mataas na pressure. Ngayon, ano ang dapat mong gawin sa bahay at ano ang hindi dapat gawin? Tandaan, ang first aid at home care ay pangunang hakbang lamang. Hindi ito kapalit ng pagsusuri, laboratory, gamot o payo ng doktor kapag may red flags. Panguna, magkaroon ng sariling BP monitor kung may high blood sa pamilya o diagnosed ka na. Sukatin ng tama at isulat ang readings. Pangalawa, bawasan ng asin, instant noodles, processed meat, chichirya, at sobrang toyo o patis. Pangatlo, gumalaw araw-araw at bawasan ng timbang kung sobra. Pang-apat, inumin ang gamot ayon sa payo ng doktor at huwag basta ihinto dahil lang normal ang BP sa isang araw. Pang-lima, magpa-check ng kidney function, cholesterol, blood sugar, at mata kung matagal ng high blood. Ang high blood ay hindi laging maingay, pero ang pinsala nito ay malalim. Kontrolin ito habang may panahon pa. Paalala bago tayo magtapos. Ang video na ito ay para sa pangkalahatang edukasyon lamang at hindi kapalit ng personal na konsultasyon, diagnosis o gamutan mula sa lisensyadong doktor. Kung malala ang sintomas, may hirap huminga, paninikip ng dibdib, pagkalito, panghihina ng kalahating katawan, tuloy-tuloy na pagsusuka, sobrang dehydration, pagdurugo o mabilis na paglala ng kondisyon, humingi agad ng tulong medikal. Ingatan ang katawan, pakinggan ang warning signs at huwag mahiyang magpatingin ng maaga.